Kaso ito ng mag-asawang Pepe at Celia. Mula September 1956 hanggang October 1957, kumuha ng iba't ibang utang ang mag-asawang Pepe at Celia mula sa GSIS. Umabot ang utang sa halagang 3,117,000 pesos. Isinangla ng mag-asawa ang mga lupa nila sa Pasig na sakop ng titulo bilang 26105, 37177 at 50356 bilang prenda sa utang. Sa ilalim ng unang kasulatan ng pagkakasanla na may petsang September 25, 1956, 199 na lote ang sakop ng titulo bilang 26105, ngunit hindi kasama sa kontrata ng sangla ang 78 pang lote. Hindi nabayaran ng mag-asawa ang kanilang utang at niremata ng GSIS ang lahat ng lupang sakop sa tatlong titulo kahit pa nahati-hati na ito sa mas maliliit na parsela. Ang GSIS din ang nanalong highest bidder sa bentahan or public auction. Noong November 25, 1975, napatituluhan na ng GSIS ang lahat ng nailit na lupa ng mag-asawa. Pagkatapos, sinimulan ng ibenta ito ng GSIS. Kasama ang binenta ng GSIS ang 78 parselang lupa na hindi dapat kasama sa unang kontrata ng sanla. Noong May 7, 1990, si Eddie na nakakuha ng karapatan ng nag-iisang tagapagmana ng mag-asawa ay nagsampa ng reklamo sa korte upang mabawi ang 78 na loteng dapat hindi kinuha ng GSIS. Matapos ang paglilitis, nagdesisyon ang korte noong December 17, 1997. Ipinag-utos nito sa GSIS na ibalik ang 78 lots kay Eddie o kaya ay bayaran siya ng umiiral na halaga sa merkado ng nasabing lupa. Inutos din sa Register of Deeds na kanselahin ang titulo ng GSIS o ng mga pinaglipatan nito ng nasabing 78 lote. Pareho din ang naging desisyon ng Court of Appeals at ng Supreme Court. Naging pinal ang desisyon noong February 24, 2004. Nang ipinatutupad na ang desisyon, muling umakyat sa CA ang kaso dahil kinwestiyon ng DSIS ang presyo ng lupa na nakasaad sa kautusan ng korte. Ang naging presyo kasi ng lupa ay 35,000 per square meters at lumalabas na 1,166,165,000 ang buong presyo ng lupa base sa sukat na 33,349 square meters. Pinagbigyan ng CA ang apela ng GSIS at binawasan ng halagang kabayaran na naging 399,826,000 na lamang. Muling umabot ang kaso sa Supreme Court dahil nagpetisyon ang GSIS. Ayon sa GSIS, karamihan sa nasabing lupa ay nalipat na sa pamamagitan ng iba't ibang transaksyon bago pa man magsampa ng kaso sa korte ang kalaban nito. Argumento ng GSIS, nagkaroon na raw ng paghahati-hati ng lupa na si Pepe mismo ang gumawa. Hinihingi ng GSIS na baliktarin ng Supreme Court ang desisyon dahil hindi naman na makatarungan ang naging desisyon ng korte. Kapag hindi raw binuksan muli ang kaso, magkakaroon ng malaking lamang ang kanilang kalaban dahil yayaman ito ng walang dahilan. Hindi rin makatwiran sa batas ang mangyayari, sabi ng GSIS. Tama po ba dito ang GSIS? Mali po ang GSIS. Isang hindi mababaling doktrina natin ay tungkol sa batas na isang pinal na desisyon o ang tinatawag na Rule on Finality of Judgment. Ang tangi lamang maitatama sa mga pinal na desisyon ay ang pagkakamali sa pagmamakinilya ng detalye o ang mga clerical errors kung saan nagkakaroon ng desisyon ng tinatawag natin sa Latin na nunc pro tunc. Walang magiging epekto sa pagbabago ng ganitong desisyon.
Tama naman, dahil kung may karapatan ang natalo na umapila sa kaso, may karapatan din ang nanalo na makinabang sa pagiging pinal ng desisyon ng korte. Dapat talaga magkaroon ng takdang panahon o oras kung kailan magiging pinal ang desisyon ng korte. Sa kasong ito, walang kahit anong sirkumstansyang maipakita ang GSIS kung bakit dapat pagbigyan ng Supreme Court ang petisyong isinampan nito. Hindi simpleng pagkakamali sa makinilyadong detalye ang gustong mangyari ng kumpanya. Imbes ay pinabubuksan ng GSIS ang isang material na tapos na sa kaso. Hinihingi nito sa Supreme Court na hayaan magsumiti sila ng panibagong ebidensya na dapat ay isinumiti nito bilang depensa noon pa nang pamang nililitis ang kaso. Ang desisyong gustong baguhin ng GSIS ay hindi nga binaliktad kundi pinanigan pa ng Supreme Court. Ang gustong mangyari ng GSIS ay mapawalang bisa ang isang desisyon na nanggaling sa korte, umakyat sa Court of Appeals at umabot na hanggang Supreme Court. Hindi ito magagawa kung ipinapatupad na ang nasabing desisyon. Kahit pa sabihin na nakasalalay dito sa kaso ang pondo ng mga kawani ng gobyerno na dapat bigyang pabor ng batas. Kahit pa manganib na makarote ang GSIS at wala na itong maibabayad sa pensyon ng mga kawani ng gobyerno, hindi naman ito pwedeng talikuran ang obligasyon nito sa batas. Ang pinag-uusapan dito ay tungkol din sa karapatan ng isang mamamayan. Isa na naman pong mahalagang kaalaman mula dito sa programang May Makatwirang Lunas, Ikaw at ang batas. batas.